Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa lahat ng inaabot ng programang ito, ng estasyong ito. Tayo po ay on air, napapakinggan po tayo kung kayo po ay may mga kanya-kanyang mga transistor radio, tayo po ay mapapakinggan. At tayo din po ay live through Facebook. At tayo din po ay mapapanood sa pamamagitan ng YouTube channel ng BBS DWLB 91.9 FM. Sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po ang inyong kapatid, kaibigan. Ako po si Luis Bolaños. At sa loob ng ilang mga minuto, ating sama-samang pasimulan ang ating umaga sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng mga aral ng Panginoon. At sa ganitong paraan, maaari din po tayong makapakinig. Kaya magandang umaga sa inyong lahat, buong Bicolandia, buong rehiyon ng Bicol at buong Pilipinas at sa labas ng Pilipinas, sapagkat tayo po ay malawakang naririnig at napapanood. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo. At ngayong umaga, pinagpalang unang araw ng buwan ng Oktubre ng taong kasalukuyan. Ang bilis po ng buwan. Ano po? Tayo ngayon ay unang araw ng buwan ng Oktubre ng taong kasalukuyan. So maganda na ang unang araw ng ating buwan ay pasimulan ho natin sa pamamagitan ng pagpapanatili ng ating malapit na kaugnayan sa Panginoong Diyos. At ito ay ating ipinapakita sa pamamagitan ng yung disiplinado, consistent na pananalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan, at sa pagdalo ng mga gawaing para sa Diyos. Magandang umaga po kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. Magandang umaga din po sa kay Sister Nelda Mabait, ang buong Mabait family. At magandang umaga din po kay Ma'am Lourdes Garrido. Magandang umaga din po kay Ma'am Emmy Briones. Okay po, tuloy-tuloy na po tayo. Magbabasa po ako ng bahagi sa banal na kasulatan at ito ay ating mababasa sa Bagong Tipan sa aklat ng mga Roma, ng Roma. At ito po ay sulat ni San Pablo. Roma, Kabanatang 12, ang talata ay 1 at talatang 2. Ganito po ang ganito po ang nasusulat. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip
upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Magandang umaga din po kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort. At muli, magandang umaga kay Ma'am Lourdes Garrido. Tuloy-tuloy ho tayo ngayong umaga at king ibabahagi po sa inyo ang siguro depende po sa kakayanin ko pong oras. Magbabahagi po ako sa inyo ngayong umaga tungkol sa biblikal na kaparaanan kung paano po natin mapapanatili ang ating sarili na malapit sa Diyos. Biblical ways to devote ourselves to God. Yan po ang ating pag-aaralan. Simulan po natin ito sa pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos. Ama namin sa langit, muli po kami nagpapasalamat po ngayon sa buhay na muli po ninyong kaloob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sapagkat may pagkakataon pa kaming patuloy ka naming paglingkuran bilang kapahayagan ng aming pasasalamat. Alam po namin Panginoon, hindi mo kailangan ng paglilingkod. Subalit ginagawa po namin ito dahil ito ang ekspresyon namin upang pasalamatan ka sa lahat ng kabutihan po ninyo sa aming buhay. Kaya ngayong umaga sa aming sama-samang pakikinig, pag-aaral, pagbabasa ng iyong mga aral, patnubayan kami ng iyong banal na Espiritu upang ang mga mapapakinggan po namin ngayon ay maging daan ng patuloy naming pagkakaroon ng isang malapit na kaugnayan sa inyo, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tuloy-tuloy tayo. Again po ang ibabahagi ko sa inyo ngayong umaga, biblical ways to devote ourselves to God. Biblikal na kaparaanan upang ang ating sarili ay patuloy po nating maisuko, patuloy na maipagamit, patuloy na maipaglingkod. Ganun po kalawak ang ibig sabihin ng to devote. Pag sinabi nating to devote, ito po ay nangangahulugan na buong buhay natin habang tayo binibigyan ng Panginoong Diyos ng buhay, ilalaan po natin ang ating sarili, ang ating oras, ang ating buhay, ang ating resources, ang kakayahang bigay niya mismo sa atin bilang ekspresyon na ang ating sarili, na ang ating buhay ay devoted to God. Kung mapapansin po ninyo mga minamahal kong mga tagapakinig, pansinin ho ninyo, bakit ka grabe kung magsikap sapagkat ang buhay mo minsan ay devoted to your family, di ba? At dahil devoted ang iyong buhay, ang iyong sarili sa iyong pamilya, gagawin mo ang lahat. Sukat na ikaw ay magpakahirap at pagka minsan ay lumalayo sa pamilya para pumunta sa malayong lugar para doon ay kumita ng malaking halaga, katumbas ng iyong paghihirap, pagsasakripisyo. Ang tanong, bakit? Sapagkat ikaw ay devoted to your family. May mga tao naman devoted sa kanilang trabaho, sa kanilang profession, sa kanilang vocation, sa kanilang career, di ba? At dahil doon, ang buong buhay nila, ang maraming oras sa buhay nila ay nakatuon, nakasentro, nakapokus kung saan sila devoted. Pag devoted ka sa trabaho, ikaw yung tinatawag na workaholic, di ba? Na oras na ng pahinga, talagang itatrabaho mo pa. Dahil sa ang buhay mo nga, ang sarili mo nga, ay devoted doon sa trabaho. Ngayong umaga, ang aking ibabahagi sa inyo, magkaroon tayo ng devotion, maging devoted tayo mismo sa Diyos na nagbigay sa atin ng ating buhay, ng ating mga kakayahan, na siyang
nagbibigay sa atin araw-araw ng kalusugan, ng kalakasan. Sapagkat kahit naman devoted ka sa iyong family, kahit naman devoted ka sa iyong career, sa iyong profesyon, sa iyong trabaho, kung wala namang Diyos na magbibigay o magsusustain ng kalakasan, ng kakayahan, mabibigo pa rin tayo. Kaya, mas mahalaga na tama ang ating pasimula. Mas maganda na tama ang pinagtutuunan natin ng pansin bago gawin ang mga bagay sa buhay natin. Kaya nga po, ang sabi ko po, ang pinag-aaralan natin ngayong umaga, biblical ways to devote ourselves to God. Mga biblikal na kaparaanan kung paano natin patuloy na mapapanatili ang pagkakaroon ng isang buhay na suko, pinasasakop, pinagagamit, pinaglilingkod sa Diyos. Ano-ano ang mga biblikal na kaparaanan ito? Una, kung papansinin po ninyo ang Romans chapter 12, verse 1, ang sabi po diyan, mapapansin natin, we need to give ourselves totally to God. Kaya nga si San Pablo ay namamanhik, nakikiusap, no, na tayong mga nagsasabi na tayo ay mga Kristiyano. Pag sinabi kasing Kristiyano, tagasunod ni Jesus. At bilang mga tagasunod ng Panginoong Kristo, si San Pablo ay namamanhik sa pamamagitan ng kanyang isinulat na inabot pa nga tayo sa ating kapanahunan na ang sabi niya, i-present natin ang ating sarili sa Diyos. Kaya ang unang biblikal na kaparaanan upang patuloy tayong makapanatiling malapit sa Diyos, kinakailangang ang ating mga sarili ay ibigay talaga natin sa Panginoon. Pag sinabing i-present, ibigay, ihandog, ialay, ang ibig sabihin niyan, exclusive only para sa Diyos ang ating buhay. Bibigyan ko ito ng diin sapagkat may mga tao din naman na inalay nila ang kanilang sarili sa demonyo. Kaya baga, nakakabalita tayo ng mga tao na nag-aalay ng kanilang kaluluwa sa demonyo kapalit ng kanilang kayamanan, pagkayaman-yaman, o kasikatan, katanyagan, o ano paman. Pero yun pala, ang kanilang sarili, yung kanilang kaluluwa, inalay sa demonyo. Pero itong panawagan ni San Pablo ay sinusulatan niya ang mga mananampalatayang Kristiyano na ialay natin ang ating sarili, ang ating buhay sa Diyos. Yan. At dahil ang buhay natin ay nakaalay sa Diyos, mahalagang maintindihan po natin na ito ang tamang gawin. It is the right thing to do. Ang alin? Ang pag-alay ng sarili sa Diyos. Nakakatakot naman yung mga taong nababalitaan natin na talagang nag-aalay ng kanilang sarili, ng kanilang buhay sa demonyo. Mantakin nyo po yan. Na pwede naman nating ialay sa Diyos mismo ang ating buhay, ang ating sarili. Bakit iaalay mo ang sarili mo sa demonyo? O di ikaw na rin ang naghanap ng iyong pangwalang hanggang kapahamakan. O kaya, una po nating makikita na biblical na kaparaanan sa pagpapanatiling devoted sa Diyos. Number 1, we need to give ourselves to God totally. Totally, ibig sabihin, wala kang pinaglalaan ng iba, kundi ang Diyos lamang. At yun naman talaga ang tamang gawin. At pangalawa, kung mapapansin natin, it is the basis of our worship. Na ang pag-aalay pala ng ating mga buhay, ng ating sarili, ay yun po talaga ang karampatang uri ng pagsamba. Bakit mo iniaalay ang iyong sarili sa Diyos? Bakit natin kinakailangang ihandog ang ating buhay sa Diyos? Sapagkat yun ay pahiwatig natin
yun ay ekspresyon natin na siya ang ating sinasamba. Kaya nga, kung saan mo inaalay ang sarili mo, kung saan natin inihahandog ang maraming oras ng buhay natin, ang lahat ng ating effort, even your resources, kung kanino mo yan inilalaan sa buong buhay mo, ibig sabihin doon mo talaga yun inalay. Kaso nga, dito sa pinag-aaralan ho natin, si San Pablo ay nananawagan sa atin sa pamamagitan ng kanyang sulat na sa Diyos po natin ialay o ibigay ang ating sarili, ang ating buhay. Bakit po? Isipin niyo po ito. At the end of the day, pagkatapos na tayo ay tumanda na ng tumanda o kaya iba-iba kasi ang kaparaanan kung paano namamatay ang tao. Pero ang ibig nating sabihin dito, sa katapos-tapusan naman talaga, kahit ayaw natin, babalik at babalik tayo sa Diyos. Ano po? Mamamatay tayo at aharap tayo sa Diyos na nagpahiram ng ating buhay. Kaya nga, mahalaga na dito pa lang sa lupa, ialay na natin ang ating sarili, ang ating buhay na pagmamayari ng Diyos. O, hindi kung kani-kanino natin ito iniaalay na hindi naman silang nagtunay na nagmamayari sa atin. So, yan ang number 1. We need to give ourselves to God totally. Yan ang unang biblical na paraan upang tayo ay maging devoted sa Panginoong Diyos. Pangalawa, we need to put aside the trappings of the world. Kailangan nating wag pansinin, wag pagtuunan ng pansin ang mga pain, yung mga bitag ng mga makamundong mga bagay. Kasi may kasabihan nga po sa Bicol, mga Bicolano lang makakaintindi sa akin, may kasabihan po sa Bicol, kung yain ang debosyon, yaon duman ang tentasyon. No, ang ibig sabihin po niyan, pagka ang isang tao nagdesisyon, pinili niyang mapalapit sa Diyos, ang demonyo ay maglalagay ng pain, ng bitag, ng silo para tayong mga nagnanais na mapalapit sa Diyos ay mapalayo sa Diyos. Kung papatulan natin o pagbibigyan natin ang pain ng demonyo sa pamamagitan ng mga nakikita natin dito sa ating kapaligiran. Ano po? Yan ang pipigil, sigurado yan. Yan ang magiging daan para ikaw na nagnanais, tayo na nagnanais na mapalapit sa Diyos ay ilalayo ng demonyo sa Diyos at ang gagamitin ng demonyo ay yung mga nakakatukso, yung mga bagay na pwede kang magkasala at pag nangyari yon, mapapalayo tayo sa Diyos. O kaya yan ang number 2, pangalawang biblical ways to devote ourselves to God. Number 2, we need to put aside the trappings of the world. Kasi nga, iyan ang pain ng demonyo para ikaw wag mapalapit sa Diyos. Pero ganun pa man, mga minamahal kong mga tagapakinig, ako at ikaw ay kailangan magkaroon ng isang matatag na desisyon na kahit napakaraming tukso talaga sa ating mundong ginagalawan, ay magkaroon tayo ng desisyon na wag talaga tayong mahuhulog doon. At kung mahulog ka man, saglit lang, bumangon ka kaagad at magsisi ka uli at bumalik sa Panginoon. Kasi nangyayari talaga yan in reality. Diba? Grabe yung pagnanais mong mapalapit sa Panginoon. Pero grabe naman yung hatak ng makasalanang mundo. Lalo na pagka hindi natin nabantayan yung ating old sinful desire. Iyan ang muling hahatak sa atin pabalik, papalayo sa Diyos. Yan. Kaya, dyan po sa verse 2, kung mapapansin po ninyo,
si San Pablo ay namamanhik na huwag tayong makikiayon sa takbo ng mundo, sapagkat ang takbo o sistema ng ating mundo maging sa ating kapanahunan masama. Napakarami, sasabihin ko po sa inyo, sa social media, sa mga napapanood, sa mga nababasa, grabe po ang impluwensya ng kasalanan. Dagdagan pa ng mga influencer na hindi naman makadiyos. Kaya nga dito po papasok yung papel ng mga magulang, lalo na kung isa kang Kristiyanong magulang. Diyan po diyan gaganapin mo ang iyong papel na ang iyong mga anak ay huwag mong papayagang maimpluwensyahan ng hindi makadiyos na impluwensya. Kaya nga po, sa pagpayag natin na huwag tayong matrap ng mga makamundong tukso, ibig sabihin niya, pinapayagan natin ang Diyos na i-shape ang ating paraan ng pag-iisip. Sapagkat ang sabi nga ni San Pablo, magbago na kayo sa pamamagitan ng pag-iiba, ng pagbabago ng pag-iisip. Yung bang pag-iisip na makadiyos. Sapagkat sa araw-araw nating pamumuhay, mga minamahal kong mga tagapakinig, hindi naman laging makadiyos na pag-iisip ang ating naiisip. Hindi ba? Kaya nga, dahil ang isang tao nag-iisip ng hindi makadiyos na pag-iisip, yung hindi makadiyos na pag-iisip, yun ang ginagawa ng tao. Kahit pa nga sabihin na may kanya-kanyang relihiyon ng tao, pero dahil hindi nga makadiyos minsan mag-isip ang tao, lumalabas sa paraan ng pamumuhay. Mga minamahal kong mga tagapakinig, magandang umaga po kay Sir Luis R. Sanusi Jr. Kaya yung yan ang pangalawang at pangatlo na po tayo, allow God to shape our mind. Yan ang pangatlong biblical na paraan upang tayo makapanatili na malapit sa Diyos. Payagan natin ng Diyos na siyang humubog, kumbaga, siyang humubog ng ating pag-iisip para makita natin ang mga bagay na ayon sa perspective ng Diyos. Kasi nga, tayo bilang mga tao na mayroong limitasyon, ang tingin natin sa maraming bagay, akala natin lahat tama. Di ba? Kaya nga baga ang Biblia, sa ibang bahagi ng Biblia, sinasabing may daan na matuwid sa paningin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Kaya nga, dito sa pangatlong biblical na kaparaanan, payagan natin ng Diyos na siyang mag-shape ng paraan ng ating pag-iisip. Ay pagka ganoon po ang nangyari, makikita natin ang mga bagay na mahalaga sa Diyos. Marami po kasi tayong mga ginagawa sa buhay natin na hindi naman mahalaga sa Diyos. Ibig sabihin, hindi yun ang gusto niyang gawin natin. Hindi niya yung kalooban. Pero dahil nga may mga tao na hindi naman makadiyos mag-isip, kaya ang ginagawa rin natin, mga bagay na hindi makadiyos. Magandang umaga po kay Pastora Marilo Loses Martilino. Ang pagpayag natin na ang Diyos ang maghubog ng ating pag-iisip ay ibig sabihin nito, kailangan nating hanapin, tuklasin, alamin ang kanyang kalooban sa atin. Ngayon, ang tanong, ano naman ang magiging epekto sa buhay natin kapag ating pinayagan ng Diyos na siya ang maghubog ng paraan ng ating pag-iisip? Malalaman natin ang mabuti. Malalaman natin yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Yun ang magiging epekto nito. Pero hanggat tayo ay nagre-rely, hanggat tayo ay dumidepende sa napakalimitado nating paraang mag-isip, ang laki ng posibilidad na kahit pasabihin mong may relihiyon ka, pagka hindi ka naman makadiyos mag-isip, mamamalayan mo na ang ginagawa mo sa araw-araw, mga bagay
na hindi talaga ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga po, ngayong umaga, sana po tayo ay napaalalahanan na tayo ay patuloy na magkaroon ng pagnanais na tayo ay lalo pang mapalapit sa Panginoon. Mga minamahal kong mga tagapakinig, palapit ng palapit ang pagbabalik ng Panginoong Kristo. Payagan natin ang ating mga sarili na makita natin ang ating mga sarili na malapit lagi sa Diyos. Kaya nga po, ngayong umaga, ang tinatalakay po natin ngayon, biblical ways to devote ourselves to God. Mga biblikal na paraan upang tayo ay patuloy na makapanatili na naglilingkod sa Diyos, mayroon isang buhay na suko o nagpinasasakop sa Diyos. Kaya nga po, i-remind ko po kayo ng 3 bagay na pinag-aralan natin, 3 lang po ang kinaya natin. Biblical ways to devote ourselves to God. Number 1, we need to give ourselves to God totally. Walang preservation. Walang reservation na itong buhay ko dapat hati. Dapat kalahati ng buhay ko sa trabaho ko at ang kalahati sa Diyos. Hindi ganun eh. Kailangan ng buhay talaga natin talagang totally devoted sa Diyos. Kasi nga siya ang nagbigay sa atin ng buhay at nagpapanatili nito. Magandang umaga kay Sir Lauro Rivera, San Jose. So, pangalawa, biblical ways to devote ourselves. Pangalawa, we need to put aside the trappings of the word. Bakit? Sapagkat kapag hindi natin yan pinagdesisyonan na huwag pansinin ang mga pain, ang mga bitag, ang silo ng mundong ito, kailanman hindi ka mapapalapit sa Diyos. Lagi kang mahatak ng mga bagay na ipinapain ng demonyo para ikaw ay mapalayo sa Diyos. Mag-desisyon po tayo ng matatag na huwag tayong pai-impluwensya sa masamang impluwensya. Tayo po ang magdedesisyon yan. Isa yang pagpili. Hindi yan gagawin ng iba para sa atin. Ang mapalapit sa Diyos ay isang desisyon. Isang pagpili na tayo mismo ang pipili nito. Pangatlo, biblical ways to devote ourselves. Pangatlo, allow God to shape your mind. Allow God to shape our mind. Payagan natin ang Diyos na siya ang humubog ng ating mga pag-iisip. At pagka nangyari yon sa buong buhay natin, habang tayo nabubuhay rito sa lupa, bagaman nabubuhay tayo sa hindi perpektong mundo, pero meron namang perpektong Diyos na pwedeng humubog ng ating pag-iisip upang ang ating mga pag-iisip ay umayon sa pag-iisip ng Panginoon. So hanggang dito na lamang, nawa ito ay maging gabay ng ating buhay, lalo na po sa buong maghapon, na kahit anuman ang pain ng demonyo, huwag mong payagan ng iyong sarili na yun ang gagawin mo dahil ang kapalit noon, mapapalayo ka sa Diyos. Ang gawin natin, yung mga bagay na dadalhin tayo, aakayin tayo, palapit ng palapit sa Panginoong Diyos. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, salamat sa iyong paalaala. Sumaganang yung biyaya sa aming buhay. Bigyan mo kami ng sapat na kalakasan upang sa bawat araw ng aming buhay, maging sa buong maghapon, sa araw na ito, ay patuloy naming piliing matatag ang mapalapit sa iyo, Panginoon. At pagtagumpayin po ninyo kami, Panginoon, sa mga bitag ng makasalanang mundong aming ginagalawan. Ito ang aming dalangin. Pagpalain niyong lahat ng nakinig at nanood at sa lahat pa po ng magre-replay nito. Sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Muli po, ako po ang inyong lingkod, kaibigan, kapatid. Ako po si Luis Bolaños. At susunod na po ang Kakampi Network News, ibabalita ni Sir John Bernas. Sumainyo ang pagpapala ng Panginoong Diyos.